Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible. Meron po tayo sa screen sa Isaiah chapter 63, verses 1 up to 3. Sabay po nating sa banggitin, the Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor, and the day of vengeance of our God. Verse 3. Next. And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of His splendor. So, dadaling ko kayo mga kapatid sa title na sa paksang pinamagatang next. Kasi pag nag-next ako dito, akala ko nag-next na doon eh. Sige, next. Beauty for ashes. Yan po ang ating topic mga kapatid. So, nakita nyo, ano kayang ibig sabihin yan? So, we will find out. Malalaman natin kung ano po ang ibig sabihin yan. Beauty for ashes. Let us bow down our heads and let us pray. Lord Jesus, maraming salamat muli, Panginoon, sa oras na ito at sa araw na ito, sa opportunity and privilege to proclaim and to preach your gospel. Lord, we pray for your divine anointing, hindi lang po sa iyong likod, kundi sa bawat isa, langisan mo ang aming pakinig. Ang aming mga puso't kaisipan, Panginoon, ay inyo pong buksan. Panginoon, lahat ng mga nabibigatan, Panginoon, pag-anin niyo po ang kanilang dalahin, ang lahat ng mga durog at basag na puso, Panginoon, ay inyo pong buuin. Muli, Panginoon, kailangan namin ang iyong yakap, kailangan namin, Panginoon, ang inyong pag-ibig at pagmamahal sa iglesyang ito. Paramdam niyo po muli, Panginoon, ang overflowing blessing, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, sa kalagitnaan ng iyong mga anak. In the name of Jesus, Lord God, we claim all the victory and we declare, amen, revival right now in Jesus' name. Maraming salamat muli, Panginoon. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Bigyan natin yung malakas na palakpak para sa Diyos, mga kapatid. Amen! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Beauty for ashes. We may be seated. Tayo po'y magsiupo na, mga kapatid. Sunod na. Next slide tayo. Sino po dito ang pipiliin? Who among you will choose problems, trials, difficulties, sufferings, than comfort? Sino dito ang mas pipiliin ang pagsubok, ang problema, ang paghihirap, pagdurusa, over comfort? Marahil wala ditong sasagot, mga kapatid, na gusto ko ng problema. Panginoon, wala dito siguro magdadasal na, Panginoon, sige po, bagsakan mo ko ng napakadaming pagsubok, paulanan mo ko ng maraming pagsubok. Di ba, ang prayer natin, Lord, bless me, strengthen me, ano pa? Bless mo ang family ko, ang ministry ko, pabayaran ko ang lahat ng bayarin, utang. Yan po ang ating panalangin sa Panginoon. Lahat po magsabing amen. Amen. So, halos lahat ng mga magagandang bagay, amen, ito ay galing mula sa mga pagdurusa o problema sa buhay. Lahat po magsabing amen. Sa pamamagitan ng yung pagsubok, struggles, mga kapatid,
difficulties and trials, nagkaroon ng magandang resulta sa iyo. Opo, maganda yung wala ka din problema. Masaya, enjoy. Pero hindi ka naaayos. Hindi gumaganda ang iyong karakter. Hindi nahasa ang iyong pananampalataya. Lahat po magsabing amen. Hindi ko po sinasabing masama ang pagiging komportable, mamuhay sa comfort zone natin, mga kapatid. It's good. Mabuti yan. Pero alam niyo ba, mga kapatid, na halos lahat ng mga taong nagtagumpay, nabiyayaan, amen, sa kanilang buhay, nakamit ang kanilang mga pangarap at inaasam, ay dumaan sa matinding mga pagsubok ng kanilang mga buhay. Tayo po magsabi, amen. Yung mga taong malalakas, enthusiastic, merong zealous. Amen. Yun ay produkto ng kanilang mga struggles, ng kanilang mga buhay. Kaya sabi dito, mga kapatid, sa ating slide, the Bible teaches that trials are not hardships, not just hardships. Hindi lang ito mga paghihirap, but opportunities for growth, refinement. Ito ay oportunidad ng bawat isa. Amen, na tayo'y lalago, mapupuro o refinement, magiging dalisay, and transformation. Pag sinabing transform, mga kapatid, katulad niyan, mga kapatid, from rags to riches. Pero dadaan ka muna sa process. At magsabing amen. Refinement, may process din. Anong process ng refinement? Sa ginto, kailangan dumaan sa matinding apoy. So kapag ito'y naapoyan, lahat ng substance na hindi ginto, silver, bronze, umiibabaw siya. At yung ginto, nanatili sa ilalim kasi mabigat ang ginto. So ano yung ginamit, mga kapatid, upang ma-refine? Apoy. At po magsabing amen. Transformation, mga kapatid, bago maging butterfly yan, lumalabas muna yan sa kanyang shell. Dapat hindi kailangan ng tulong, mga kapatid. Kasi kapag tinulungan siya, o binadali, naging shortcut, mga kapatid, yung pagiging butterfly niya, hindi siya makakalipad ng maayos. So lahat ay dumaan sa process upang tayo'y, amen, mapunta sa tinatawag na ma-elevate tayo ng Panginoon, ma-promote tayo ng Panginoon, kailangan dumaan ka sa process. At magsabing amen. Sa discipleship, may process. Sa pagiging pastor, hindi pwedeng pagising ko, pastor na ako. Dumaan muna ako sa process. Aral ako lang Bible school. Amen. Iniwan ko muna ang trabaho ko. Amen. Iniwan ko yung trabaho ko, mga kapatid. At namuhay ako, mga kapatid, I live by faith. Lumakad ako sa pananampalataya. Bakit? Kung nasabi yon, mga times na yon, wala po talaga akong kapera-pera. Magkano lang naman ang nirequest ko sa mother ko dati. Sabi ko, nagbabantay ako sa kanilang shop, 20 pesos a day lang. Para pagdating na isang linggo, meron akong 120 pesos. Sabi ko yun lang. Kukunin ko siya sa pagdating ng linggo, edi meron akong allowance pagdating ng Lunes. I mean, hindi ko sila pinapabigat kasi naranasan ko magtrabaho at gusto kong, amen, maging kagaanan sa parents ko. Iniwan ko lahat, comfort, mga kapatid. Dumaan ako sa process at nung nagpasar ako, akala ko napaka, amen, masilimuot ang buhay ng pastor. Masaya pala, amen, ang maglingkod sa Panginoon. Amen? Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na masaya ako ay wala akong pinagdadaan. Nag-feedback, Brother Eman. Hinaan mo na lang konti. Dinurog muna tayo ng Panginoon. Binasag muna tayo ng Panginoon, mga kapatid. Bakit?
Gusto niyang buuin yung bagong ikaw sa pamagitan ng kanyang sariling kamay. Minsan, nabuo yung ating karakter, ating personality. Dahil sa loob ng pamilya, sa pag-uugali sa loob ng pamilya, nahubog ang ating personality, ang ating karakter. Pero hindi mismo ang Diyos ang umubog ng ating pagkatao. At magsabing amen. Bakit may pag-uugali ka pang hindi mo gusto? Yung mga pag-uugali ka pang, di ba, mainggitin, magagalitin, at iba pa. Kapag higanti, hindi mapagpatawa. Hindi ang Diyos na nagubog yan. Galing yan, mga kapatid, sa iyong nakaraan. Sa pamilyang iyong ginalawan, sa komunidad na iyong tinitirhan. Kaya aayusin ka ng Diyos, babasagin ka upang gagawin kang bagong produkto ng Diyos. Lahat ng inaantok magsabing praise the Lord. Okay. Wala yung inaantok dito. Mamaya sa kamuni. Okay. Sige, next slide tayo, mga kapatid. Ito yung ilan sa mga example, mga kapatid. Si Joseph. Bugbog na ang istorya ni Joseph sa atin. Kahit hindi ko na nga ikwento, mga kapatid. Yung betrayal, yung pagtataksil, yung inggit ng mga kapatid niya sa kanya. Pinagtaksilan siya, ibinenta siya, mga kapatid. Amen. Dumaan siya sa proseso. Pinakita ng Diyos, mga kapatid, ang magandang layunin niya kay Joseph. Na siya iaangat, ipopromote ng Panginoon. Amen. Pati ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga magulang ay luluhod sa kanya. Amen. Pero dumaan siya sa proseso, mga kapatid, ng refinement. Sa proseso ng transformation. From being slave, a prisoner, accused of rape na hindi naman niya ginawa, and became a governor. Transformation. Sino naglagay sa kanya? Ang Panginoon. Sino nagdaan sa kanya sa proseso? Ang Panginoon. At magsabing amen. Ang sabi po ng Genesis 50:20, ito ang sinabi niya, you intended to harm me. You meant it evil for me. Para sa iyo, para sa inyo, masama ang nangyari sa akin, napakamalas ko. Amen. Ubod ako ng kamalasan. Ika nga parang, nung nagpaulan ng Diyos ng biyaya, ikaw nakapayong. Parang si Joseph, ganon, mga kapatid. Parang walang biyaya, walang habag, walang kabutihang nakita sa kanya. Evil, pinagtaksilan. Yung mga kapatid niya, kumakain ng maayos sa tahanan ng kanyang ama. Mapayapa ang buhay, pero siya doon, nagdurusa. Ano ang dahilan ng kanyang pagdurusa? Mga kapatid niya, na pinagtaksilan siya. Yung mga kapatid niya, yung tatay niya, amen, safe sila, secure. Certain ang buhay nila, pero si Joseph, dito sa process, uncertain ang kanyang buhay. Mga kapatid, pag sinabi uncertain, mga kapatid, sa mga hindi nakakaintindi, walang kasiguraduhan. Kung bukas buhay pa siya, ganun ang buhay ng slave. Pwede siyang patayin. Amen. Pwede siyang pagmalupitan ng slave. Bilang slave. Amen. Sabi niyan, evil yan para sa inyo. Hindi yan mabuti para sa inyong pananaw. Pero ang sabi niya, but God intended it for good. Ngunit ang Diyos, lahat ng mga nangyari sa aking hardship, suffering, trials, and problems, sa paningin ng Diyos, ito ay mabuti. Amen? Para sa iyo, nahihirapan ako. Para sa iyo, naawa ka sa akin. Pero ang Diyos, alam niya ang magiging resulta. Alam niya ang hinaharap kapag tinapos ko. Amen. Ang prosesong itong aking pagdadaanan. Sabi niya, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So from prisoner, being a slave, he raised up, mga kapatid, the Lord raised him, amen, to become a governor of the land of Egypt. Ano pala ang plano ng Diyos? Mga kapatid, naghirap siya, nagdusa siya upang iligtas ang bayan
ni Israel. At po magsabing amen. Isa ang nagdusa, inangat siya, pero marami ang naligtas. Akala natin mga kapatid, amen, sa pagdurusa natin, kawawa tayo. Pero sa pagdurusa natin, marami pala ang maliligtas. Sa pinagdaraan natin, marami palang taong makikinabang. Hindi lang ikaw, pati asawa mo, pati yung mga anak mo, pati mga kaapu-apuhan mo. Sa mga pagdurusa, amen, na yung pinagdaanan, maraming tao ang mapagpapala ng Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid? Kilala naman natin ito. Next one. Job. Yan. Ito ang kanyang sinabi, but he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold. So, grabe, mga kapatid. Sabi niya, na-realize niya, mga kapatid, amen, na ang ating pananampalataya din, mga kapatid, in the book of Hebrews, ito ay sinusubok na tulad ng ginto. Praise the Lord. So sabi dito, mga kapatid, but he knows the way that I take. Alam niya. The steps of the righteous are ordered by the Lord. Ang lahat mga naglilingkod sa Diyos, nagsisikap na magtapat sa Panginoon, amen, alam ng Diyos ang daraanan natin. Sa Panginoon, walang blind spot. Walang lingid sa Panginoon, hindi natulog ang Diyos, hindi nagpahinga, hindi nag-take a nap ang Panginoon. Kung ikaw ay dumadaan sa mga challenges, sa struggle ngayon, lagi mong tatandaan, alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo. At lagi mo rin tatandaan na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kung ang Ama ayaw niyang mapahamak ang kanyang anak, ako bilang Ama, papaano pa ang Diyos, mga kapatid? Papaano pa ang ating Diyos na makalangit, mapagmahal, maibigin, punong-puno ng biyaya at grasya? Hallelujah. Alam natin yung kwento ni Job, mga kapatid. He lost everything. Namatay ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang hanap buhay, nawala ang kanyang mga anihan, ang kanyang mga hayop, nawala ang kanyang servant. Ano naiwan sa kanya? Ang kanyang asawa, naawang-awa sa kanya, at sabi, isumpa mo ang Diyos mo at mamatay ka na. Bakit? Because despite of all the things that happened to him, mga kapatid, all the crisis, anong sinabi niya? Mga kapatid, He gives and He takes away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Naked, I came here. Naked, I will go back to my Creator. Hubad ako na parito. Kaya sabi lang, baliw ka. Babaliw ka sa Diyos mo. Pero hindi siya iniwan ng kanyang asawa. Amen. Sinabi lang niya, sa sobrang frustration, na isumpa mo lang ang Diyos mo at mamatay ka na. Pero hindi siya iniwan ng kanyang asawa. And what's next, mga kapatid? The Lord restored him. Binigyan siya ng double portion of blessing. Amen. Lahat ng nawala sa kanya, dinoble ng Panginoon. Amen. Bakit? Bakit? Akala natin suffering. Ang suffering ay hindi maganda, mga kapatid. Akala natin ang suffering ay pangit. Ha? Taas po ang kamay dito na nagsasuffer o naranasan mag-suffer, maghirap, taas ang kamay. Oo. So ano po, Pastor, yung iba't ibang uri ng suffering? Emotional, mental. Akala natin pera lang. May mga merong sagana, pero merong crisis sa kanilang isip, sa kanilang emotion. Naghahanap ng atensyon at pagmamahal. Amen. Nag-expect ng pagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay. Amen. So, hindi lang pera ang nagiging dahilan ng suffering, mga kapatid. At pagsabing amen, lahat ng kakulangan, amen, na hinahanap mo, na hindi mo na makakamtan, amen, ang tendency, mga kapatid, nagsasuffer ka. Bakit? Iniisip mo, gusto mo itong makuha. Gusto mo itong makamtan sa iyong buhay.
Lahat ng inantok magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Next tayo. Pagbigay lang po ako ng mga ilan sa example. Moses. Prepared through the wilderness. Ilang taon ba siya, mga kapatid, amen, sa wilderness bago siya iharap kay Pharaoh? 40 years. Uy, bakit alam mo, sister? 40 years. Siyang nasa wilderness. Sinong kausap niya? Sino kausap niya? Sino kausap niya? Mga tupa. Sabi niya, uneloquent siya. Bakit? 40 years kausap niya mga tupa. Tapos haharap siya kay Pharaoh. Sa panahon natin ngayon, si Trump yun, si Pharaoh. Harap ka, inutusan ka ng Diyos. Di ba? So sabi dito mga kapatid ng Exodus chapter 3 verse 11, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Sino ako? Amen. Pero sabi ng Diyos, sino bang gumawa ng bibig mo? Sino bang magsasalita sa bibig mo? Amen. Sabi ng Diyos, go and let my people go. Go to Pharaoh and say to Pharaoh, let my people go. Amen. Happen next, mga kapatid, nung sumunod siya. Amen. Something miraculous happened. Ang Red Sea ay nahati. The 10 plagues, mga kapatid, ibinagsak ng Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Pero sino si Moses? Isang shepherd. Isang murderer. Mga kapatid, mainitin pa ang ulo. But God used him. Pero siya ay dumaan sa process, mga kapatid, of refinement. 40 years. 40 years bago siya tinawag ng ating Panginoon. Next. David. Strengthened in adversity. Sabi po mga kapatid ng Psalms 119 verse 71, it was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees upang matutunan ko ang iyong mga turo, ang iyong mga aral. Amen. Maganda pala mga kapatid ang nahihirapan. Ang istorya ni David mga kapatid, amen. Before he became a king, ano po nangyari sa kanya, mga kapatid? Siya po isang shepherd. Actually, siya yung least sa kanyang magkakapatid. Yung iba niya mga kapatid ay matitipuno. Mahusay sa pakikipaglaban. Ngunit siya isang shepherd. Pero siya, mga kapatid, ang ginamit ng Panginoon upang pabagsakin si Goliath. Because of his faith, ang kanyang puso ay malapit sa Diyos. Pero bago siya maging hari, mga kapatid, amen, nagdusa muna siya, amen, sa paghabol at inggit ng kanyang kinikilalang tatay ni si Saul. So bago siya maging hari, dumahan muna siya, mga kapatid, sa process. He was afflicted by King Saul, mga kapatid. Yun pala, bago siya maging hari, hinanda muna siya ng Panginoon. David became a righteous king. Mga kapatid, David became a psalmist. Maraming revelation galing sa Panginoon, mga kapatid, ang kanyang natanggap. Bakit? Dinaan siya ng Panginoon sa refinement. Strengthened in adversity. Next, Peter. Alam natin yan, mga kapatid, si Pedro. 3 times niyang dininay ang Panginoon. But he became a preacher. A great preacher. Acts 2:38, siya nag-preach niya. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus. Siya ang nag-preach niyan, mga kapatid. Hallelujah. Matigas ang ulo ni Pedro. Ipinagkaila si Kristo 3 beses, mga kapatid. Agresibo siya, mga kapatid. Pero dinaan siya ng Panginoon sa refinement and became a great preacher of the gospel. At po magsabing amen. Tapusin lang natin itong mga examples. Si Pablo, strengthened through suffering.
He was beaten, hinampas, pinarusahan, na-shipwreck, mga kapatid, naging prisoner, nabilanggo, mga kapatid, nilason, niloko, betrayed, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, hallelujah, He wrote, mga kapatid, the epistles. Siya ang sumulat ng mga epistles, letter to the churches. Siya ay naging apostles for the Gentiles, to the Gentiles. Amen. Si Pablo na kahit, amen, may kapansanan, siya ay kuba, pandak, luwa ang mata. Pero sinabi niya, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Amen. Itinuring niya ang kanyang sariling mahina, mga kapatid, upang ang kapangyarihan ng Diyos ay magdwell sa kanya. Lahat ng inantok magsabing amen. And lastly, mga kapatid, last example is Jesus. Jesus. Lahat magsabing Jesus. Ito ang greatest example. Walang ibang suffering na masigit pa kay Jesus Christ. Bakit? Pinasan niya ang kasalanan mo. Nagdusa siya dahil sa pagmamahal sa iyo. Naging kasalanan siya na siyang walang kasalanan at di nakaalam ng kasalanan. Amen? Pinarusahan, nagdusa, alang-alang sa atin. Mga kapatid. Maganda. Next slide tayo. Sabi dito, mga kapatid, trials are not meant to break us, but to develop us into who God wants us to be. Amen. Hindi po yan, ibig sabihin na tayo'y nandoon sa moment of trial. Nag-undergo tayo sa trial, difficulties, struggles sa buhay natin. Amen. Sometimes, amen, kailangan tayong mabasag, kailangan tayong ma-break, mga kapatid. Sinabi ko kanina upang ang Diyos buuin tayo. Pero hindi yan ang meant ng Panginoon. Ang mga pagsubok at paghihirap sa buhay, mga kapatid, hindi upang pahirapan ka o sirain ka. Ang layunin ng pagsubok sa atin, mga kapatid, upang tayo ay ma-develop. Ayusin ang ating buhay, mga kapatid. Lahat ng mga bagay, praise the Lord, na mag-benefit sa iyo. Sinabi ko kanina, kapag may pagsubok ka, pag may problema ka, pag may pinagdadaanan ka, kung yan ang magpapabuti sa iyo at mag-aayos ng iyong kaisipan, magpapalalim sa iyo, sa iyong relasyon sa ating Panginoon, yan ay mabuti. Amen? And blessings, kung titingnan natin ang mga pagpapala, financial, physical, material blessings, mga kapatid, ngunit hindi ka naman nag-improve, nag-develop, mga kapatid. Masayang mamasyal. Amen? Masayang mamili ng mga bagay na kaya mong bilhin dahil mayroon kang kinikita. Pero hanggang doon lang yon. Hanggang doon lang yon, mga kapatid. Ang mga bagay na meron tayo dito sa lupa, possessions, ari-arian, hanggang dito lang yon. Pero yung trials, hallelujah, mga pagdurusa na ating pinagdaanan, mga kapatid, sa buhay, ang resulta nito, mga kapatid, hindi lang dito, ang resulta nito ay hanggang panlangit. Lahat po magsabing amen. That is eternal. Ang dinedevelop ng Panginoon sa atin, mga kapatid, is eternal. Praise the Lord. Pagandang bagay, mga kapatid, na may motorsiklo ka, may mga mamahaling kang gamit, relo, sasakyan, sapatos, mga kapatid, okay yan, mga kapatid. Pero lahat yan ay temporary lang, mga kapatid. Praise the Lord. Lahat po magsabing amen. Masaya, enjoy tayo, but yan po ay temporary lang, mga kapatid. Seeing how trials are shaping you rather than just enduring them. So titingnan mo, amen, ang sakit na ito, ang pagsubok na ito, amen, kung papaano tayo mahuhubog sa pamamagitan nito. Amen?
So yung perception mo, titingnan mo siya sa mas malaking image or picture. Lalabas ka. Ano ba ang gusto ng Diyos na mabago sa akin? Ano ba ang gusto ng Diyos na gawin ko para sa Kanya? Amen. Imbis na magreklamo, imbis na mag-complain, imbis na magnangawa, humingi tayo ng karunungan sa Diyos, mga kapatid. Lahat po magsabing amen. Paano kaya? Ano kaya ang gustong mangyari ng Diyos? Ano kaya ang paghubog o pag-develop ang gustong mangyari ng Diyos? Kung bakit, amen. May mga panalangin tayo, mga kapatid, amen. Nag-fasting tayo 21 days. Hanggang ngayon, wala pa. Hindi pa ho. Sinagot ng Panginoon. Amen. Kasi, hindi ka pa naka-ready. Hindi ka pa handa, mga kapatid. Ibibigay ng Panginoon yan paghanda ka na. But delays, mga kapatid, hindi ibig sabihin na pag dinelay ng Panginoon, hindi niya na ibibigay. Praise the Lord. Ibibigay pa rin ng Panginoon kapag handa na tayo. Amen. Sa mga panalangin ito. Lahat po magsabing amen. Next. Hindi yan. Tapos na ako dyan, Sister Eliza. Identify your current trial. Ano bang trial natin ngayon? Anong pinagdadaanan natin ngayon? Is it financial? Anong challenge ang kinakaharap natin ngayon? To buy personal loss? Amen? Nag-aantay pa tayo sa isang bagay? Tayo ba ay na-reject? Tayo ba ay nag-failed? Or tayo ay nakaharap sa uncertainty, mga kapatid, ng ating buhay? So, ang buhay ni Joseph ay nagpapakita na kahit may pagtataksil, ito ay magagamit sa mas magandang bagay. Nang pagtataksil, mga kapatid, amen, kung ito ay orchestrated at planado ng Panginoon, ang resulta nito ay maganda. Nakita natin sa buhay ni Joseph, tinaksil siya, pero inangat siya ng Panginoon sa dulo. Sino dito, mga kapatid, ang may sama ng loob dahil tinataksil siya ng kanyang asawa, ng kaibigan, ng best friend, ng kasintahan, ng kaklase? Sino dito, mga kapatid, may sama ng loob dahil nabalitaan mo na chinichismis ka at yung chinichismis sa'yo ay hindi naman totoo? Sino dito? Mga kapatid, praise the Lord. Sino dito, mga kapatid, amen, ang ngayon ay talagang mabigat ang damdamin dahil may taong iniwanan siya, mga kapatid. Iniwanan ka ng taong na-expect mo na mag-stay sa'yo. Praise the Lord. Hallelujah. So, sa storya ni Joseph, mga kapatid, dito ay nagpapakita na kahit nandun ang betrayal, nandun ang pagtataksil, nandun ang pagsisinungaling. Amen. Nandun ang pananakit ng damdamin. Ito ay gamitin ng Diyos sa mas magandang resulta. At magsabi amen. Sa buhay ni Job, mga kapatid, na nagpapaalala sa atin ng lahat ng suffering, mga kapatid, ay hindi lahat punishment. Mga kapatid, hindi lahat ng pagdurusa mo, nagsikap kang maglingkod sa Diyos, hindi lahat ng pagdurusa at failure mo ay parusa. Ngayon, Pastor, ang pinag-uusapan natin dito, pagsubok. Ngayon, nagkaroon ka, amen, ng maling desisyon sa nakaraan. At nagresulta, naging produkto ng buhay mo ngayon na nagdurusa. Ngayon, mga kapatid, hindi na pinag-uusapan ngayon kung pinarurusahan ka ng Diyos o may consequences ka dahil sa mga maling desisyon mo noong nakaraan. Ang mahalaga, paglabas mo dyan, isang bagong ikaw na. Hindi mahalaga, mga kapatid,
Ang mahalaga dito, alam mo na kapag pinarusahan ka ng Diyos, mahal ka niya. Na pag pinalo ka ng Diyos, mahal ka niya, mga kapatid. Praise the Lord. At ayaw ka niyang mapahamak. So ito'y nagpapaalala ng paghihirap ni Job. Nagpapaalala na hindi lahat ng paghihirap, mga kapatid, ay palo galing sa Diyos. Ngunit ito ay daan upang tayo'y magkaroon ng mas malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. Mas nakilala ni Job ang Diyos. Noong una, nagko-complain pa siya, sana hindi na ako naipanganak, sana hindi na ako ipinagbuntis ng aking nanay. Itinuturing niya ang kanyang sarili na pinakamalas sa lahat ng tao. Ngunit habang siya'y nakikipagdiskusyon sa Diyos, mas nakikilala ng Diyos, sino bang gumawa ng araw? Sino ang nagpapaulan sa daigdig? Sino ang nagkokontrol ng universe? Hallelujah. Naunawaan niya. Amen. Na ang lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos. Kung ang Diyos ang naglagay sa iyo sa putik, kung ang Diyos ang naglagay sa iyo sa apoy, siya din ang mag-aahon sa iyo sa apoy. Can we say amen? Gusto lang ng Diyos na matutunan natin, mga kapatid, amen, na lumalim ang ating relasyon at pananampalataya at pagtitiwala natin sa Kanya. Kung walang pagsubok, paano mo makikilala ang Diyos? Kung walang sakit, paano mo masasabing siyang nagpapagaling? Kung walang kahirapan, walang kakapusan, paano mo masasabi na siya ang provider? Hallelujah. Kung nasa iyo na lahat, paano mo masasabing buhay ang Diyos? At magsabing amen. Padadaanin kanya sa proseso. Padadaanin kanya, mga kapatid, amen, sa mga apoy. Dilubyo ng iyong buhay. Hindi upang pahirapan ka, upang makilala mo siya lubos sa iyong buhay. Can we say amen? Mas matimbang ang praise the Lord mo. Mas matimbang ang hallelujah mo. Hallelujah. Sino yung mga nagmerienda dyan sa labas? Wala ako sa Nakita ko may dala-dala ng merienda eh. Hallelujah. Praise the Lord. So meaning, mga kapatid, last time tinapik ko yung develop in darkness. Yung mga sumisigaw sa Book of Psalms, hindi yun mga evil men. Sila yung mga lingkod ng Diyos, sumisigaw sila ng saklolo. Pero parang walang sagot, mga kapatid ng Diyos. Amen. May mga times sa buhay natin na parang tahimik ang Diyos. Na parang hopeless tayo, nasasagutin pa ba tayo ng Panginoon? Nagsisikap tayo, mga kapatid, trying hard tayo, mga kapatid, sa ating ministry. Don't worry, mga kapatid, amen. Merong sariling timeline ng Panginoon. God is never too late. Ang Panginoon, hindi siya nalilate ng blessing niya. Kung wala pa, mag-antay ka lang. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Baka hindi pa buong tiwala mo. Gagawing buo ng Diyos ang tiwala mo. Gagawing buo ng Diyos ang dibdib mo. Patitibayan ka ng Panginoon. Palalakasin ka ng Panginoon. Kaya tingnan mo yung mga taong, amen, praise the Lord, yung mga taong nahiga sa pera, karangyaan, at parang walang problema, mga mahihina. Sila yung madaling magpakamatay at bumigay sa buhay. Pero yung mga taong sinubok, mga kapatid, yung mga taong sinubok ng panahon, ng pagsubok, ng problema, amen, sila yung mga matitibay at may karunungan galing sa Diyos, mga kapatid, at may matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah. Ito'y nagpapatunay ng journey. Ang pinagdaanan ni David, mga kapatid, hallelujah. Matagal siya bago iluklok na hari. Dumaan muna siya, mga kapatid, sa journey ng kanyang buhay. Praise the Lord. Suffering from the hands of King Saul. Nang pag-aantay na matagal, hindi nangangulugan na dininay siya ng Panginoon. Amen. Sorry, baby. Ito ay preparasyon sa malaking ministeryo. Amen. At responsibilidad ni David, mga kapatid, sa bansang Israel. So, identify your current fire. Ano ang
Ano ang challenge mo ngayon sa buhay mo? Anong pagsubok mo ngayon sa buhay mo? Is it your weakness? Mga kapatid, is it financial? Is it your family? Is it relationship problems? Ano ang pinagdadaanan mo ngayon, mga kapatid? Alam niyo, mga kapatid, kailangan maintindihan mo muna. Kasi kapag naintindihan mo kung saan ka dumadaan at nainawaan mo kung ano ang nais na ipagawa sa iyo ng Panginoon, ayusin ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Praise the Lord. Lalakad ka sa tama at bibigyan ka ng Diyos ng karunungan, mga kapatid. Next po tayo. What might God developing in you? Ano kaya ang inaayos ng Diyos sa atin? Every trial has a purpose. Bawat pagsubok ay may layunin. Hallelujah. Kung hindi mo pa makita, pero mauunawaan mo din siya, mga kapatid. Base sa iyong sitwasyon, ano kaya ang itinuturo ng Diyos sa atin? Ano kayang nais ipahatid ng Diyos sa atin? Gusto bang ayusin ng Diyos ang iyong patience? Baka lack of patience ka, katulad ni Moses. Hallelujah. Baka kulang ka sa pananampalataya. Amen? Kaya pag nandun ang pride, ang kataasan, mga kapatid. Kapag nakita ng Diyos na may kataasan ka, ang gagawin ng Diyos, ibabagsak ka niya. Kasi lahat ng mga ibinabagsak, itinataas din ng Diyos, mga kapatid. Lahat po magsabi amen. Masyado kayong tahimik, ha. Katulad ni Pedro, mga kapatid, na kailangan siyang bumagsak bago siya tumayo ng matibay. Kailangan mo ng endurance. Amen? Katulad ni Pablo, na natutunan niyang sa pamamagitan ng kanyang panghihina o kanyang kahinaan, ay matututunan niyang maunawaan ang kapangyarihan ng Diyos. Ano kaya ang dinedevelop ng Panginoon sa atin? Next tayo. What could be your beauty for ashes moment? Ito na tayo, beauty for ashes. Do you have any idea ano pong ibig sabihin nito? Ano kaya yung beauty for ashes na sinasabi ng Bible? Mga kapatid. Ano ba ang beauty for ashes? Tingnan mo, next po natin. Ano kaya ang ibig sabihin ng picture na yan? Meron bang maganda sa ashes? Sino dito yung nagpalagay ng Ash Wednesday? May maganda ba sa ashes? Alam niyo po, ang ashes nilalagay yan sa ibabaw ng ulo. Sign of grief. Kapag ang isang tao, mga kapatid, ay nagre-repent, humingi ng kapatawaran, or mercy sa Panginoon. Compassion. Nilalagay nila yan sa ulo at nagsusot sila ng saklot. Old Testament and New Testament times. Sa land of Nineveh, mga kapatid, nag-preach si Jonah that God will destroy the land of Nineveh. Ano ginawa ng hari? Nag-declare siya ng fast, nagsuot sila ng saklot, at naglagay sila ng ashes sa kanilang mga ulo. So may maganda bang bagay sa ashes? Meron ba tayong makikitang positibong bagay or message, mga kapatid, positive message sa ashes? Next tayo. Ashes were a symbol of mourning, grief, and repentance. Ashes, mga kapatid, sa buhay natin is a sin. Kasalanan. Sa Old Testament, ito ay sumisimbolo. It represents, mga kapatid, na ang tao ay nalulungkot. Na ang isang tao ay nagdadalamhati. Ibig sabihin, mga kapatid,
ang pagdadalamhati at kalungkutan mo ay papalitan ng Diyos ng kagandahan. Next. Sin or ashes. Just as ashes represent destruction, sin leads to spiritual ruin. Yung kasalanan na siyang sumisira sa ating pagkatao, sa ating buhay. Na siyang nagpapalayo, nag-separate sa atin sa Panginoon. Hallelujah. Pero may grace. Kasi kung walang kasalanan, hindi kailangan ng grace. Lahat po magsabing amen. Kung walang kasalanan, walang kadiliman, walang liwanag, hindi mo matutunghayan ang liwanag kung walang kadiliman. May darkness because the light is absent. Hallelujah. Lahat po magsabing amen. So grace, ito po yung maganda, mga kapatid, na kahit may kasalanan ka, may grace ang Panginoon. The more na mas malaki ang kasalanan mo, the more na mas dakila ang iyong kasalanan, mas dakilang higit, mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoon. Pagmamahal ng Panginoon. Minsan iisipin natin sa sobrang paulit-ulit na tayo nagkakasala, paulit-ulit tayo nagkakamali. Mga kapatid, hindi na tayo papakinggan ng Panginoon. Hallelujah. Pero hindi yan ang grace, mga kapatid. Ang grace ng Panginoon, mga kapatid, na kahit sinlaki o sintaas ng Mount Everest ang iyong kasalanan, ang grace, ang pagmamahal ng Panginoon ay mas malaki pa diyan. Ang Diyos natin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay o nag-offer ng pagpapatawad, ng katubusan at ng bagong buhay, mga kapatid. Hallelujah. And that is the beauty, mga kapatid. Next tayo, mga kapatid, Messianic fulfillment. In Christ, the ultimate beauty for ashes is found. Sa Panginoong Jesucristo lang pa natin ito matatagpuan, mga kapatid. Ang krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ang simbolo ng suffering at kamatayan ng ating Panginoon. Pangit sa iba, kahihiyan para sa iba, yung kamatayan ni Jesus, pero sa atin, iniligtas tayo ng krus. Iniligtas tayo, mga kapatid, sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus. Pero nung panahon nila, ang kamatayan ni Jesus sa isang kahihiyan, mga kapatid, ngunit sa atin ito'y nagdulot, mga kapatid, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, pamagitan ni Jesucristo, mga kapatid, amen, nakamit natin yung tinatawag na ultimate beauty for ashes, mga kapatid. Hallelujah. Kung ang naging dahilan ng lahat ng ating mga paghihirap at pagsubok ay ang Panginoon. Hallelujah. Ang dulo nito ay maganda. Praise the Lord. Next. If anyone is in Christ, ang sabi po ng Bible, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Pakita niyo, mga kapatid. Yung dati nating buhay, hallelujah, na marumi, makasalanan, puno-puno ng bisyo, mga kapatid, palabarkada, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hallelujah. Ngunit nung tayo'y tumanggap sa ating Panginoon, hallelujah, ginawa kanyang bagong nilalang na dating, hallelujah, dating marumi, dating walang kagandahang nakikita, pero nung ikaw ay lumapit kay Kristo at isinuko ang iyong sariling buhay sa Kanya, mga kapatid, ginawa kang bagong nilalang ng ating Panginoon. Palagay niyo ba, mga kapatid, amen? Gagamitin mo ba ang maruming basahan na pamunas ng iyong table? Hindi. Pero tayo, mga kapatid, nung wala si Jesus sa buhay natin, tulad tayo ng isang maruming basahan. Naintindihan niyo, mga kapatid?
Bumibili ka ba ng maruming basahan? Gumagamit ka ba ng maruming basahan? Mga kapatid. Hallelujah. Ang mga jeepney driver, tricycle driver, mga kapatid, amen, araw-araw yan, pag nakikita ko, meron nagtitinda sa kanila lang basahan bago. Yung luma at maruming basahan nila, itinatapon na nila, mga kapatid, wala nang silbi. Parang tayo, wala nang tayong silbi, walang pag-asa, mga kapatid. Pero dahil sa kabutihan at biyaya ng Panginoon, mga kapatid, amen, dahil sa biyaya at pagmamahal ng Panginoon, galing ka sa maruming basahan, lusak, mga kapatid. Hallelujah, sa putik. Iniahon ka ng Panginoon at binigyan ka ng pagkasa, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, all things have passed away. Lahat ng iyong nakaraan ay kinalimutan na ng Panginoon. Lahat ng yan ay nakaraan na. Hindi na yan tinignan ng Panginoon. Hallelujah. Dati kang prostitute, dati kang palabarkada, dati kang gumagamit ng pinagbabawal na gamot, dati kang mamamatay tao. Hallelujah. Sa Panginoon, di na importante yan, basta gagawin kitang bagong nilalang. Hallelujah. Gagawin kitang, amen, karapat-dapat na magmana ng aking kaharian. Praise the Lord. Hindi ka naging qualified sa kaharian ng Diyos sa ministeryo dahil matalino ka, ma-ability ka, may talento ka. Anong meron ka? Anong meron tayo? Maruming basahan lang tayo sa harapan ng Panginoon. Anong meron tayo? Mga kapatid, anong meron ka at minahal ka ng Panginoon? Hallelujah. Anong kapakinabangan ng Diyos sa iyo? Lahat magsabi amen. Praise the Lord. Talino mo, galing sa Diyos. Buhay mo, galing sa Diyos. Oxygen na meron ka, galing sa Diyos. Mga kapatid, wala po tayong pwedeng maipagmalaki sa harapan po ng Panginoon. Sabi dito, ikaw ay bagong nilalang. Lahat ng mga bagay sa iyong nakaraan ay lumipas na. And behold, all things have become new. Bago ka na, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ganda, mga kapatid. Ito pa, mga kapatid, sa next. Christ natin makikita yan kasi siya nagsalita niyan. Kung napapagod ka, kung nangihina ka na, kung ikaw ay nawawala na ng pag-asa, sabi niya, lumapit ka sa akin. Kasi papalitan niya lahat ng iyong pagod, papawiin niya lahat ng iyong pagod, kalungkutan, papalitan niya ng kasiyahan, mga kapatid. Sino nagsalita niyan, mga kapatid? Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Hallelujah, hindi sa pera, hindi sa mundo, hindi sa tao ang kapahingaan, sa Diyos ang kapahingaan. Mga kapatid, nung natutunan mong umiyak, amen, sa Panginoon, napakasaya pala sa pakiramdam, napakaganda pala sa pakiramdam na umiyak sa Panginoon. Hallelujah. So beautiful ashes, mga kapatid. Lahat ng pinagdadaanan mo, mga kapatid, amen. Praise the Lord. Sa ating makataong kaisipan, hindi maganda, hindi mo gusto yan. Pero, mga kapatid, sa paningin ng Diyos, ito ay maganda sapagkat magdudulot ito ng magandang resulta sa iyong buhay. Hallelujah. So ano kaya, mga kapatid, ang message ng beauty for ashes, mga kapatid? That is the message of an exchange. A message of an exchange. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Sabi ni Lord sa inyo, palit tayo. Palit tayo. Ibigay mo sa akin lahat ng alalahanin mo. Bibigyan kita ng kapayapaan. Give me your despair and I will give you comfort. Grabe. Ang gusto pala ng Panginoon, ibigay mo lang sa Kanya ang lahat. Mga kapatid, that is the message of an exchange. Ibigay mo ang paghihirap mo at papalitan ng Diyos ng kaginhawaan. Kung ikaw ay pagod na, mga kapatid, bibigyan ka ng Diyos ng kapahingahan. Kung ikaw ay susuko na, mga kapatid, amen. Ngunit ang Diyos, hindi Kanya susukuan, mga kapatid. Hallelujah. Tingnan niyo, mga kapatid, si Jesus Christ. Substitution. Na dapat ikaw ang ipinako sa krus, pero siya ang ipinako sa krus.
na dapat ikaw ang sinuntok. Tayo dapat ang sinuntok, tayo ang dinuraan. Pero siya, ang mukha ni Jesus ang dinuraan. Ang mukha ni Jesus ang sinuntok. Ang katawan ni Jesus ang nilatayan. Pero siyang walang kasalanan. Pero dapat tayo nakipagpalit ng Diyos sa atin. And that is the beauty of ashes. Nakita niyo mga kapatid? Kaya yung picture natin kanina mga kapatid, hallelujah, nandun ang cross. Kasi hindi magiging maganda ang iyong suffering kung wala si Christ during your suffering. So sa ating mga paghihirap at pagdurusa, trials, problems sa buhay natin, struggles and challenges, tiyakin mong kasama mo si Jesus. There is beauty for an ashes. Merong kagandahan mga kapatid na makikita sa pagdadalamhati mo at papalitan ng Diyos yan. Amen. Ng mga magagandang bagay na i-offer niya para sa atin. God will offer forgiveness. God will offer redemption. God will offer His rest. God will offer His saving grace to us mga kapatid. At magsabing amen. Hallelujah. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Ano pong ibig sabihin nito? Jesus is righteous. Ang Diyos natin mga kapatid, hallelujah, ay walang kasalanan. He is tempted but not yielded to sin. Tinukso siya, ngunit hindi siya nagkasala. Mga kapatid, walang ibang tao ang katulad niya, mga kapatid. Sapagkat siya ang Diyos na nahiyag sa laman upang magbayad ng ating kasalanan. Praise the Lord. Hindi niya deserve ang maghirap. Hindi niya deserve, mga kapatid. Amen. Siya isang hari. Hallelujah. Pero iniwan niya yon, mga kapatid. At pinili niyang magdusa at ipakita sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Ipakita, mga kapatid, ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hallelujah. You are not righteous, mga kapatid. Tayo hindi matuwid sa harapan ng Panginoon. Lahat magsabing amen. Sabihin natin, hindi ako matuwid. Hindi tayo matuwid. Mga kapatid, lahat tayo guilty sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo mahina, strengthless. Lahat tayo hopeless. Pero dahil sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, amen, yung dating hopeless, mga kapatid, naging hopeful. Yung dating strengthless and weak, mga kapatid, ay pinalakas ng ating Panginoon. Amen. Yung dating unrighteous, sinner, mga kapatid, ay ginawang righteous ng ating Panginoon. Hallelujah! Tingnan mo, wala kang magagawa, mga kapatid, upang maligtas at mapuntalan langit, mga kapatid. Ngunit ginawa lahat yan ni Jesus, mga kapatid. Nagdusa sa krus ng Kalbaryo, namatay alang-alang sa iyo. At magsabing amen. Hallelujah. Kaya ang kagandahan, mga kapatid, praise the Lord. We are unrighteous in the sight of God. We are sinful in the sight of God, mga kapatid. Pero, inangkin lahat yan ng Panginoon in exchange of righteousness and saving grace, mga kapatid. Next picture, mga kapatid. I will show you, mga kapatid, isa sa mga magandang example. Kilala niyo po yan. Yung tao na yan, yung preacher na yan, mga kapatid, amen, ay dati pong snatcher sa Quiapo. Yung preacher na yan, mga kapatid, amen, ay dating leader ng mga gangster dito sa Quiapo. Sakit sila sa lipunan. Naimbitahan siya, mga kapatid, sa isang krusada sa PEC. Na Holy Ghost siya.
And after niya ma-Holy Ghost, mga kapatid, nag-decide siya magpabaptize. That man is unlearned. Yang taong yan, mga kapatid, ay tambay. Yang taong na yan ay isang magnanakaw. Yung taong yan ay isang snatcher, mga kapatid. Mga kapatid, kilala nyo ba yan? Kilala nyo yan? Hindi po ako yan, mga kapatid, ha? May book pa naman ako. After niya magpabaptize, mga kapatid, nag-aapoy ang kanyang damdamin. Gusto niya mag-preach sa bus. Gusto niya mag-preach doon sa mga sasakyan na kanyang sinasakyan, mga kapatid. Pero pagdating niya, mga kapatid, sa bus, di niya alam kung ano i-preach niya. Kasi nga, first time niya na, Holy Ghost, first time niya naranasan, mga kapatid, yung kasiyahan ng maligtas at mapatawad sa kanyang kasalanan. Pero binuksan niya ang kanyang bibig, mga kapatid. At ikinuwento niya ang kanyang dating buhay. At binago na siya ng Panginoon. Yung araw na siya nagpabaptize at nakareceive ng Holy Ghost, hindi yung araw na siya'y nangaral, mga kapatid, sa bus. Amen? Dating salot. Amen? Pero ngayon, mga kapatid, napunta na sa iba't ibang mga bansa. Canada, US, Japan, at iba ibang mga bansa. Because of the ministry, mga kapatid, dahil sa kanyang pagtatapat, paglilingkod sa Panginoon, siya po ay ating national, National Secretary, Reverend Picar, ng United Pentecostal Church. He was before unlearned. Pero ngayon, mga kapatid, siya isang doktor na. Amen? Para ba si Brother Lito dati, kung titingnan mo parang walang pag-asa. Kasi sa dati niyang buhay. Pero nung pagbalik niya, tawag sa kanya, pastor na. Pagbalik niya dun sa kanilang lugar, pastor na tawag sa kanya. Pero hanggang ngayon, may struggle pa rin yan. Hindi mawala struggle. Bakit? Hindi mawala struggle kasi lagi niyo tatandaan kapag naki-Jesus tayo, laging may digmaan. At kapag walang digmaan, pag walang gera, paano ka titibay, paano ka lalakas? Puro isigo. Kung ang buhay natin isigo lang. Mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, kaya pinakita ko sa inyo ang picture. Gusto ko sana gumamit ng ilang mga personality dito, pero yung isapin namin si Sister Sarah, wag na. Itinaas siya ng Panginoon. Inayos ng Diyos ang kanyang buhay, mga kapatid. At naging mangangaral. Siya po ay naging, ngayon, nagpapastor, mga kapatid, sa UPC Novaliches. At napakaganda, mga kapatid, ng istorya ng kanyang buhay. Praise the Lord. Kaya makikita natin, mga kapatid, kapag ang Diyos ang nagbago ng buhay natin, mga kapatid, magandang resulta ang makikita, mga kapatid. Kapag ang Diyos ang umayos ng buhay natin at nagpagamit tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa Kanya, sino ka pa man, anong ka pa man, wala ka man talino, mga kapatid, patatalinuhin ka ng Diyos, iaangat ka ng Panginoon. Hallelujah. Gagamitin ka ng Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Sino dito ang gusto magpagamit sa Panginoon? Taas ang kamay. Taas po ang kamay, hindi po amen. Sino dito ang gustong magpagamit sa Panginoon? Taas ang kamay. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag kayo magatubili, mga kapatid. Hallelujah. Isa lang to sa mga limbawa. Pero napakadaming personality. Kilala ko mga pastor na dating mga durugista, dating mga drug pusher, dating mamamatay tao. Kasi sila ngayon, mga kapatid, amen, ay ginagamit na ng Panginoon, amen, sa kanyang ubasan. Hindi na upang kumitil, kundi magligtas ng mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. Magbago ng buhay. At sunod na picture, last po, mga kapatid. Ayan, alam niyo na yan, yung picture na yan.
seed of scarification, second to the last palayan, yung seed of scarification na yan, mga kapatid, na mention ko na yan. Na yung mga seeds, sinusugatan sila, mga kapatid. Bakit kailangan sugatan o tapyasan yung mga seed? Sa lahat ng mga farmers, sa lahat ng mga nagtatanim, bakit kailangan? Sino dito? Nakakalam. Para hindi na mahaba-habang paliwanag. Kasi kapag sinugatan, mas madaling matanggap ng seed lahat ng nutrients doon sa lupa. Meaning, kapag nasusugatan ka, mas madali mong matanggap ang revelation ng Panginoon. Kapag sugatan ka, pag broken ka, mas malapit sa iyo ang Panginoon. Hallelujah. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Kaya, ang ganda pala, mga kapatid, ang ganda pala, mga kapatid, amen? Gusto kasi natin talaga comfort eh. Gusto natin talaga, mga kapatid, kung po pwede lang, maiwasan natin ang problema. Pero may mga kapatiran tayo, amen, talagang umiiwas sa problema. Umiiwas sa problema. And problem is inevitable. Hindi po maiwasan. Dadaan at dadaan sa atin ang problema, mga kapatid. And you have to face it with courage and faith in Jesus Christ, mga kapatid. So, naintindihan po ba natin? So, okay ba masugatan ka? Okay ba masaktan ka? Yes. Mas madali mong marireceive ang nutrients. Amen. And lastly, mga kapatid, last picture. Alam natin yan, mga kapatid. Alam niyo na yan. Pearl, the process of a pearl. Bago pala yan maging pearl, mga kapatid, papasukin, mga kapatid, yung, ano ba yung bibe yan? Diba, bibe? Kabibe. Papasukin, mga kapatid, yung kabibe ng bakterya. Pag pinasok yung bakterya, mga kapatid, ay yung kabibe ng bakterya, ano ginagawa ng kabibe sa loob? Ano ginagawa niya sa bakterya? Ano ginagawa niya? Niyayakap niya yung bakterya. At tinitiis niya, mga kapatid, na kahit masakit. Hallelujah. Masakit yung bakterya. And after a while, mga kapatid, ang dulo nito ay magpuproduce ng napakagandang pearl. Meaning, mga kapatid, hallelujah, huwag mong iwasan ang problema, huwag mong takbuhan ang problema, harapin mo ang mga problema sa buhay mo, mga pagsubok sa iyong problema, sapagkat ang dulo nito ay magandang resulta sa buhay mo, mga kapatid. Harapin mo ang mga problemang yan. Pagdaanan natin, mga kapatid, hayaan mong dumaan ka dyan, mga kapatid, sapagkat may magandang resulta. Amen. Ang dulo nito, mga kapatid. Mari po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? And beauty for ashes, mga kapatid. Balikan natin yung ating verse kanina, mga kapatid. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa verse 3. And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes. A crown of beauty instead of ashes. The oil of joy instead of mourning. The oil of joy, the anointing of joy, kasiyahan, amen, ay papalitan ng Diyos. Ang ating kalungkutan na pagdadalamhati ay papalitan ng Diyos ng kagalakan. Hallelujah. The spirit of despair, mga kapatid, hallelujah, kadalamhatian. Amen. Yung spirito ng yung kadalamhatian pala ay isang espiritu. Espiritu pala yan. Yung lubos ka na lang nalulungkot at iniisip, hindi makatulog sa gabi. Sa kakadalamhati, sa kalungkutan na yan. At sasabihin, mga kapatid ng iba, may anxiety ka, may depression ka. Espiritu pala yan. Mga kapatid, hallelujah.
Pero kahit, mga kapatid, kahit na may depression ka, or may anxiety ka, o meron kang despair, spirit of despair, sabi ng Biblia, papalitan ng Diyos ng garment of praise. Hallelujah! Nagdadalamhati ka, hindi ka makatulog, papalitan ng Diyos, mga kapatid, ng garment of praise. Hallelujah! Pag sinabing praise, mga kapatid, imbis nalulungkot ka, nagse-celebrate ka na sa presensya ng Panginoon. Imbis na ikaw ay umiiyak, ngayon umiiyak ka sa kagalakan, mga kapatid. Sapagkat natanggap mo ang tulong galing sa Panginoon. Hallelujah. Kaya malakas ang praise the Lord mo. Mas malakas ang hallelujah mo. May laman ang hallelujah mo kasi galing ka sa despair. Galing ka sa pagdadalamhati. Galing ka sa kalungkutan. Hallelujah. Praise the Lord. Pinalitan ng Diyos ng kagalakan. Pinalitan ng Diyos ng pagpupuri, mga kapatid. At lahat ng yan ay naging magandang resulta para sa atin. Can we say amen? Tayo po'y tatayo, mga kapatid. Amen. At salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ngayon, mga kapatid, sa oras na ito, ano ang gusto nating ibigay sa Panginoon? Ano ang gusto natin na i-offer sa Panginoon? Ano yung gusto nating isukol sa Panginoon ngayon? Papalitan ng Diyos ng mas maganda. Hallelujah. Sabi ni Pablo, mga kapatid, lahat ng kanyang na-attain, siya po ay dating Pharisee, dating scholar. Parang niya ang buhay ni Pablo, pero sabi niya, I counted them as garbage. As trash. Tinignan kong mga bagay na ito na aking accomplishment na basura lang compared to Christ. So, iniwan niya ang lahat ng mga iyon. Sinurrender niya ang lahat ng mga iyon to obtain Jesus Christ. Today, mga kapatid, ngayong araw na ito, gusto mo bang palitan ng Diyos ang despair mo? Gusto mo bang palitan ng Diyos, mga kapatid, ang pain mo, ang suffering mo? Anong gusto mong gawin ng Diyos, mga kapatid, sa iyo sa oras na ito? Hallelujah. Kausapin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, kausapin natin siya, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Manalangin tayo, mga kapatid. Buksan natin ang ating mga puso sa oras na ito. Thank you, Jesus. God will give us, mga kapatid, a new spirit, a new heart. Kausapin natin ang Panginoon. Surrender natin ang ating buhay, mga kapatid, sa ating Panginoon. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Lumapit po tayo sa harapan ng ating Panginoon.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Search our heart. Search our life, Panginoon. Saliksikin mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Hallelujah. Kung kami po'y sa oras na ito ay nalulungkot, Panginoon, nagdadalamhati, hallelujah. Palitan mo, Panginoon, hallelujah, ng kagalakan, ng kasiyahan, Panginoon, sa iyo presensya. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Sige mga kapatid, kausapin na natin ang Panginoon sa oras na ito. Batid ng Diyos, mga kapatid, ang ating mga pinagdadaanan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Your punishment doesn't mean the suffering that you are facing right now doesn't mean a punishment, but it might be a pathway to a deeper faith. Katulad ni Job, mga kapatid, katulad ni Joseph, na ang betrayal, ang pagtataksil, mga kapatid, ang pain, ang sakit, mga kapatid, na ating dinaranas, emotional suffering, physical sickness, papalitan ng Panginoon ng joy, papalitan ng Diyos isang bagay, mga kapatid, na papasaya, makapagbibigay ng linaw sa ating mga kaisipan. Come on, talk to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige, mga kapatid, kausapin natin ang Panginoon. Glory. Panginoong Jesucristo, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. I just declare your message. You have overcome the grave. Lord, I obeyed you. I obeyed your will. I obeyed your message. I proclaim your message. Separate me now. Sige, mga kapatid. You go before me. You shield my way. In Jesus' name, hallelujah. Let the gentle touch of the Holy Spirit be upon this temple right now in Jesus' name. Let the presence of the Lord fill this house. Let the power of the Lord manifest in this place. In the name of Jesus Christ of Nazareth. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me.
In the name of Jesus, in the name of Jesus. Release your power. Feel, touch everyone's heart in the name of Jesus. Sige mga kapatid, tatransform ka ng Panginoon. Babaguhin ka ng Diyos. Lahat ng dumadaan sa mga pagsubok sa oras na ito, that's not evil. What can separate me now? It doesn't mean that God wants to break you. Sige mga kapatid, hallelujah. The anointing of the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ of Nazareth, sa pangalan ni Jesucristo, humilos ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Punuin mo, Panginoon, ang aming mga sisidlan. Anoint each and every one of us. Basagin mo ang aming pusong bato. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. On the grave, you made a way. Walk by faith. Come on, surrender your life to Jesus. Isuko mo na ang lahat sa Panginoon. Papalitan ng Diyos ng kagalakan. Papalitan ng Diyos ng kapayapaan. Yes. Sige. Kung hindi ka pa nakakaalis dyan, that's okay. That's okay. God is developing you. God is making you a stronger one. God is strengthening you. Strengthening you. Sige mga kapatid. Pinatitibay ka ng Panginoon. Pinalalakas ka ng Panginoon. Sige. Hallelujah. Lord God, I will accept this trial. I will accept the challenge. Sige mga kapatid, kahit ikaw ay tumutugtog, kahit ikaw ay umaawit, I believe you have struggle. I believe that you have challenge right now. Tignan mo ang iyong challenge. Tignan mo ang iyong problem na isang magandang bagay na tayo'y upang maging malapit sa ating Panginoon. Sige mga kapatid, hallelujah! Kahit ikaw ay nagdurusa dahil sa kasalanan, that's okay! Ang kahantungan niyan ay isang magandang bagay, isang bagong ikaw, mas matibay na ikaw, mas malakas na ikaw, na mas matalinong ikaw. Sige, mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. I believe you have challenges. I believe that you have struggles right now. Give it to Jesus. Ibigay mo sa Panginoon. Suotin mo ang garment of praise. Suotin mo. Hallelujah! Tanggapin mo ang oil of joy. Sige mga kapatid, hallelujah! I will not force you. I will allow the Holy Spirit to work in you. Hayaan mong basagin ka ng Panginoon. Buksan mo ang iyong puso. Huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Pour out your spirit. Pour out your power. Come on. Spirit of the Lord, in the name of Jesus, be delivered. In the name of Jesus right now. Makakawalan ka ng Panginoon. You will have your receipt in your depression. You will have your receipt.
in your anxiety. Anxiety no more. Come on. In the name of Jesus. Spirit. Yes. Tatapusin ang Diyos ngayon yan. Tatapusin ang Diyos. That's enough. That's enough, devil. Tama na, Satanas. God will show His purpose. God will reveal His purpose. Come on. In the name of Jesus, move. Huwag mo nang pigilan. Sinusutan ka na ng Diyos. Huwag mo nang pigilan. Kilos, Panginoon, hallelujah! I rebuke the power of the enemy. I rebuke every doubt. I rebuke every power of darkness. Tama na, Satanas. Tapos na. Tanggapin mo na ang kagalakan. Tanggapin mo na ang kasiyahan sa Diyos. Maraming taon na nalulungkot ka. Maraming taon na nagtatalamhati ka. Maraming taon na ikaw ay nasa depression. It's time for you to exit from that depression. It's time for you to exit from anxiety. Yoko sinalaramo kondi yoko yamaratsin yalaramo kondi yalarama ay yalarako umubushi yalaro umubukuruti. Jesus, it's time for an exchange. Ibigay mo sa pangalan ng Panginoon. Lord, ito po ang problema. Sige po. I feel the power and the presence of the Lord. Magpabasag tayo sa Panginoon. This message is intended for us. I prepared a different message, but last night, God convict me of this message. Sige. Tama na. Diablo, tama na. Maraming taon mong pinalulungkot ang puso ko. Gusto ko lang tanggapin ang kasiyahan, ang kagalakan. Panginoon. Jesus. Shuyok Ralarababakiyoko Shubikoro Doloromakai Shibikoro Rolorokamasi Yalaramayo Shubikoro Koyukutikisi Koroloro Mamai Inatapasi Kitokoro Huwag
Huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang magdalamhati. God is speaking. God is gonna talk. God is gonna speak. God is gonna speak. Jesus is the very present help in times of trouble. Siya ang ating Prince of Peace. Siya ang daan, the way, the truth, and the life. Pwede ba nating hawakan ang bawat isa ang ating katabi? Hallelujah. And let us pray habang tumutugtog po ang piano. It's over. You'll get out from your wilderness. Oh, Jesus. Hallelujah. Let us pray for one another, mga kapatid. Let us pray one another. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you for everything. Thank you for everything. Thank you for suffering. Thank you for difficulties. Thank you for all the challenges that we are facing. Thank you for the pain. Thank you for the breaking. Hallelujah.
You reign, Lord Jesus. You reign. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa comfort. Salamat, Panginoon. Hallelujah, sa confirmation. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkilos. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon. Patuloy mo kaming i-guide, Lord Jesus, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming paalalahanan, Panginoon, Lord Jesus, na instead of complaining, Lord Jesus, palitan namin, Panginoon, ng pasasalamat, pagpupuri, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We are praying not to take away all those problems and trials in our lives, Panginoon, but we are praying, Panginoon, na makita namin ang mga bagay na ito sa mas magandang perspective. Nabigyan mo kami ng katatagan at kalakasan ng loob, Panginoon, na ito'y aming malagpasan, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, kami po'y naniniwala na ang church na ito ay iyong pong nile-level up, Panginoon, sa aming faith, sa aming ministry, sa aming relationship, Panginoon, sa iyo. Ang bawat kasama namin dito, Panginoon, ay iyong pong pinatitibay, patuloy mong nahawakan, Panginoon, kanilang buhay. Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Ang tulong ay nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Hindi po sa lahat ng panahon, Panginoon, malakas kami. Hindi sa panahon, hallelujah, ay kaya namin encourage ang aming mga sarili, Panginoon. May panahon, Panginoon, na gusto namin bumigay. But Lord Jesus, help us every time. Huwag mo kami iiwan, mo kami bayaan, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon. Panginoon, tinatanggap namin lahat ng mga pagsubok na iyo pong naisip ipadala sa amin, Panginoon. Lahat ng mga problema, tinatanggap po namin yan, Panginoon. Kung ito po ang magiging dahilan upang kami po ay maging malapit sa iyo. Hallelujah. Lord Jesus, guide us. Hallelujah. At balutan mo ng iyong kapangyarihan ng bawat isa, ang aming mga kaisipan, ng bawat isa, Panginoon, magpatuloy na nagtatapat at nag-iinit, Panginoon, ng kanilang paglilingkod sa iyo. Huwag mo nawa, Panginoon, na kami maagaw ng sanlibutan. Hallelujah. Hallelujah. Ikulong mo kami sa iyong presensya. Ikulong mo kami, Panginoon, sa iyong kamay na hindi na kami makalabas. Panginoon. Ang daming nangyayari sa buong sa ibang bansa, Panginoon. Ang matinding paglindol. Maraming namamatay, maraming napapahamak, Panginoon. Pero patuloy mo sinusustain ang buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat kalakasan pinagkaloob mo sa bawat isa. Lord, right now, Jesus, open the windows of heaven and pour out your blessing upon each and every one of us. Lord God, open the windows of heaven and give us wisdom and understanding and knowledge right now in Jesus' name. Open the windows of heaven, Panginoon, hallelujah, Jesus, and pour the spirit of faith upon each and every one of us in the name of Jesus. Palitan mo, Panginoon, ang spirit of despair ng garment of praise, hallelujah. Right now, Lord Jesus, ang tangi po lang namin gagawin ay mag-celebrate sa iyong presensya. Because you have won the victory. We are victors. Hallelujah. Tagumpay na kami, Panginoon. Tapos na ang diablo sa buhay namin. Tagumpay na, Panginoon. Salamat sa kagalakan. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa financial blessing. Salamat sa bagong trabaho. Salamat, Panginoon, sa level up. Salamat sa promotion.
Salamat na ipinasa mo na kami sa mga board exam and bar exam in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng aming mga kahinaan ay pinalitan mo ng kalakasan. Salamat sa tagumpay, Panginoon. Salamat sa buhay na iyong ilalay sa krus ng Kalbaryo, na kaming lahat ay naligtas. Salamat, Panginoon. Kami po'y magbubunyagi. Kami mag-celebrate sapagkat kami ay tagumpay. Sige, mga kapatid, tayo'y mag-celebrate. Sumigaw tayo sa tagumpay. Tagumpay. Shout the name of Jesus. Shout the name of Jesus. Shout the name of Jesus. 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 Yes. 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 Jesus. Jesus. Hallelujah. Yes. You have no rival. You have no weak one. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name. What a powerful name it is. The name of Jesus. Isa pa natin palakpakan ng ating Panginoon. Shout the voice of praise. Hallelujah. Shout the victory of praise right now. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa victory, Panginoon, na natanggap namin, O God. The beauty of ashes. Hallelujah. Lord, salamat sa iyong grasya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. And our closing, hallelujah. Hallelujah. Maaari upang hawakan ng katabi mo, mga kapatid. Let's close this prayer, this service, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Maaari ko bang hilingin, mga kapatid, Sister Jonah, to close this service? Praise God. Hallelujah. Jesus, O Lord. To you be all the glory, O God. Jesus. Maraming salamat, Panginoon Jesus, O God, sa iyong mensahe, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God. As we navigate, O Lord God, this way, O Lord, hallelujah, closer to you, Panginoon. We pray, O Lord God, that you continue to send your angels, O God, to minister to every need, O Lord God, of your people, Panginoon. Simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoong Jesus, O God. We claim every promise, O Lord God, that you have given us, Panginoong Jesus, O God. Maraming salamat, Panginoong Jesus, O God, sa buhay ng aming mahal na pastor, O Lord. Kayo po ang patuloy, O God, na magbigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon, karunungang nagmumula sa iyo, Panginoon, O God, as he lead this church, Panginoon.
At dalangin namin, O Lord God, hallelujah. Patuloy kaming babalik sa iyong bahay panambahan, Panginoon, na may mga bagong patotoo, O Lord God, Jesus. Continue, O God, to equip your people, O God, and give us boldness, O Lord God, in these last days, Panginoon. At dalangin namin, Panginoong Jesus, O God, ano man ang banta ng kaaway sa iyong mga anak, Panginoon, pinutol na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dugo, O Lord God, Jesus. And we continue to plead your blood over us, O Lord God. Ikaw po, Panginoong Jesus, O God, ang patuloy na magbigay ng kagalakan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang patuloy, O Lord Jesus, na maitanghal, Panginoon, maging sa kanya-kanya naming tahanan, Panginoon. Ang iyong pagmamahal, Panginoong Jesus, O God, ay maibahagi namin sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng bagay, O God. To you be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. And we are dismissed in the name of Jesus. Amen. Maaari mo ng kamayan ng iyong katabi. Amen. May onting salo-salo, mga kapatid. Amen. Praise break. Breakthrough. You are the undefeated one, my life and my salvation. When the wicked, my end is in my Here is my alabaster, pour out in worship. Here is my full surrender. I know it's worth it. Some say it's too expensive. I say it's not too